Sakit na sakit talaga ako. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong tulungan? Tita, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Mag-ingat ka sa paglakad. Mga kasama, halika na. Sinong nandito, halika na. Tito San. Halos kalahating oras na lang, darating na ako. CJ, tita mo ang nagluto niyan para sa'yo. Yung paborito mong ulam. Naghihintay lang kami na makauwi ka. Si Long Fei ngayon ay ang chairman ng Sihai Group. Sino pa ang mahihilig sa pagkain? Nagawa ng isang simpleng babae tulad ko. Tita San, ang luto mo ang paborito ko. Palagi ko itong naiisip. Ang iyong mga luto. Gumawa ako ng iyong paboritong braised pork. Naghihintay kami sa iyo sa bahay kasama si Tio. CJ. Maliit na gaw. Bilisan mo. Boss. Sa mga nakaraang taon, ikaw ay nagtayo ng mga tulay at daan. Nag-install ng tubig. Nagtayo ng mga paaralan. Sa kabuuan, nang nag-donate ka ng 100 milyon. Ngayon ay muli kang handang mamuhunan ng 1 bilyon. Gagawin kong destinasyon. Ang aking bayan. Ito ay isang napakabuting gawa. Mga kababayan, tiyak na labis kayong magpapahalaga dito. Ang mga bundok at tubig dito, ang nag-alaga sa akin. Ngayon, may kakayahan na ako. Natural lang na isipin ang paraan para suklian sila. Magbigay ng kaunting tulong. Simulan na. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Ay naku, leader. Kumusta, leader? Kumusta? Maligayang pagdating sa mga kasamahan mula sa Four Seas Group. Sa aming bagong ngayon, ang Xingqiu Village, para sa inspeksyon. Ito si Leader Xu. Kumusta? Pasensya na po kayong lahat. Ang chairman po, ngayon ay may ibang gawain kaya hindi nakarating. Ako po, muna ang magpapakilala sa inyo. Pasensya na po, sa paghihintay ninyo. Sekretaryo Wang, saan pumunta ang chairman ninyo? Ang schedule ng chairman, hindi ko rin alam. Pero, nangako siya na makikita kayo agad. Makikita niya kayo. Kaya, leader, tayo na. Tawag na kayo. Sali kayo, mga tao. May nadaganan na. Hindi ako ang nadaganan mo. Ikaw mismo ang nadulas. Tingnan niyo nga. Hindi aminin na nadaganan niya. Gusto pa niyang tumakbo. Nasagasaan natin ang mga tao sa bagong nayon namin. Gusto pang tumakbo. Parang wala ng tao sa bagong nayon namin. Hindi ko siya nasagasaan. Siya ang nadapa sa sarili niya. Walang patas na pag-iisip. Yung taong yun ang nasagasaan ako. At hindi pa tatanggap ng totoo. Mga kababayan, alam ng lahat kung ano klaseng tao ako, si Zudane. Sino ang naglakas loob na akusahan ako? Na ako'y nanloko. Ayoko nang mabuhay. Ikaw na bumangga sa tao. Nagmamalinis ka pa. Ano nang nangyari? Sobrang galing mo naman sa mamahaling sasakyan. Naglalakas loob kang magpakasaya sa New Go Tree. Akala mo ba madali lang kami sa New Go Village? Hindi talaga ako yung bumangga. Tinulungan ko lang siyang bumangon. Pero hindi siya bumitaw sa akin. Sinasabi niyang ako yung bumangga. Nagsasalita ka ng kalokohan. Walang mabuti sa mga mayayamang nagmamaneho ng mamahaling sasakyan tulad ninyo. Walang isang tao na mabuti. Kung hindi mo siya nabangga, mabuti bang tutulong ka? Tama. Mabuti na nga ang ginawa kong pagtulong, pero mali pa ang naitulong ko. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Agad na bayaran. Bayaran. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Napaka-pamilyar niya. Ikaw si Long Fei, di ba? Ikaw si Long Fei, di ba? Kayo ang nakatira sa tabi ng bahay namin. Si Tita Ma, di ba? Ikaw talaga si Long Fei. Siya ang apo ng ating matandang punong barangay. Si Long Fei. Matandang punong barangay. Halika, tingnan mo. Ang iyong malaking apo. Ngayon ay mayaman na siya. Hindi na niya iniintindi ang mga kababayan sa baryo. Kahit buhay nila, hindi na niya alintana. Nabangga niya ang tao, pero hindi pa rin nagbabayad. Lolo ng baryo. Ang iyong pangalan ay nalalaso ng iyong malaking apo. Nasisira na talaga. Anong ginagawa nila? Dumating na ang punong barangay. Hindi ko alam kung ang Four Seas Group ay pupunta ba sa New Go Village para mag-inspeksyon ngayon. Magulo dito. Para bang nagmamadali dito sa palengke. Nakaabala sa Diyos ng kayamanan. Nasira ang investment. Sino ang kayang tumanggap ng responsibilidad na ito? Lolo ng barangay. Kailangan mong ipagtanggol ako. Handa na akong lumabas. Para salubungin ang chairman. Hindi ko inasahan. Itong batang ito, diretso siyang bumangga sa akin. Nadapa ako dahil dito.
Hindi lang siya umamin. Pinaimbento pa akong nagmamanipula. Sangguniang bayan. Ako si Zudeng sa buong buhay ko. Tapat at marangal. Hindi ko akalain na ganyan ang mangyayari sa akin. Sa hinaharap ko, paano na lang ang mukha ng matandang punong bayan para mabuhay? Punong bayan, isang tunay na tao. Isang hindi malilimutang paraan ng pagtanggap. Nandito ako, si Hubatian. Tingnan natin kung sino ang mga has na maghasik ng gulo sa bagong bayan. Siya ang apo ng matandang punong bayan, si Long Fei. Si Xiao Fei. 18 taon na tayong hindi nagkita. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkita. Ang taas-taas mo na. Hindi na kita makilala, Sangguniang bayan. Si Xiao Fei ay matalino at maunawain mula pagkabata. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Anong hindi pagkakaintindihan ito? Hindi ba't ako ang nagkamali sa kanya? Ako. Si Zudeng ay nanunumpa. Kung ako'y nagkamali sa kanya, mawawala ang buong pamilya ko. Si Zhu, ang asawa, ay kahit ganitong malupit na sumpa ay kayang sabihin. Sigurado akong totoo siya. Naniniwala ako kay Ate Zhu. Hindi siya yung tipo na nanlilinlang. Siguradong siya itong nabangga ng batang ito. Xiao Fei, kapag nagkamali tayo, kailangan nating aminin. Kung hindi mo iniintindi ang iyong reputasyon, dapat mo ring isaalang-alang ang reputasyon ng iyong lolo. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Kailangan mong magbayad ng 2,000 piso. At tapos na ang usapan. Para kang nag-aabala ng pulubi. Kung walang 1,000,000 piso sa usaping ito, hindi pa tayo tapos. 1,000,000. Walang kahit 1 sentimo ang ibabayad ko. Hindi nagbabayad kapag nakabangga. Hindi ba't ito ay panggugulo? Talagang ang mga mayayaman ay mas madalas na kuripot. May mga mamahaling kotse at mga obra. Ayaw pang magbigay ng 1,000,000 pesos. Ang 1,000,000 pesos ay hindi sapat para sa gulong ng kotse. Paano ka nakabangga? Ayaw pang magbayad ng kahit anong halaga. Talagang pinahiya mo ang ating matandang punong bayan. Xiao Fei, kung ganyan pa rin ang iyong ugali, hindi na kita matutulungan. Walang silbi ang magpatuloy sa ganito. Magbigay kayo ni Zudasa ng konting kompromiso. Magbayad ka ng 5,000 yuan. Tapos na ang usapan. 5,000. Sige na, dahil sinabi na ng puno na 5,000. Sige na, 5,000 na talaga. Magbabayad ka ng danyos. Ipapaulit ko sa inyo. Hindi ako ang nakabangga. Hindi kami magpapagastos kahit maghati-hati pa kayo. Huwag kang mag-atubiling magbayad. Ilalagay ko ang nanay ko sa bahay niyo. Kailan ka gagaling? Ikaw, isang batang babae. Bakit ka ganyan kabastos? Maging maingat ka. Agad-agad, ibigay mo sa akin ang pera. Kung hindi, babasagin ko ang mga binti ng aso mo. Widi may gusto tayong pag-usapan. Umalis ka. Walang kinalaman ito sa'yo. Kung patuloy kang humarang sa akin, mag-ingat ka sa tungkod ko. May mga mata ito. Wala itong mata. Tita Ma, okay ka lang ba? Okay lang ako. Xiao Fei, ikaw ang bumangga sa tao. Sundin mo na lang ang sinabi ng punong barangay at bayaran mo. Talagang hindi ko siya nabangga. Siya na mismo ang nadapa. Bola-bola lang. Sinasabi mo na ang nanay ko ay nahulog ng mag-isa. Sino ang nakakita? May nakakita ba sa inyo na nahulog ang nanay ko ng mag-isa? Wala akong nakita. Nang dumating ako, nakahiga na si Tita Zhou sa harap ng sasakyan. Kakatapos lang makisaya ni Tita Zhou sa atin sa sayaw ng Yangsh. Bakit ka nahulog ng walang dahilan? Narinig mo ba? Hindi siya nahulog mag-isa. May sasabihin ka pa ba? Nakita niya. Nakita niya. Naging espiritu na siya. Halika. Patawagin mo siyang tawagin ng 2 beses para marinig ko. Xiao Fei, kung magpapakabastos ka pa, hindi na kita matutulungan kahit anong gawin ko. Yung buong proseso kanina, mukhang nakunan na ng dashcam. Sinasabi ni Xeong na nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling si Xeong. Sino ang nagsisinungaling sa huli? Malalaman mo rin. Kayo na ang bahala. Sino ang tama? Sino ang mali? Sino ang tama? Sa isang sulyap, naiintindihan agad. Kayo na ang magpasya. Kahit na hindi ako na-aksidente ng sasakyan mo. Dahil sa sobrang bilis ng takbo mo. Napasigaw ako at nahulog. Kailangan mong magbayad. Magbayad. Sige lang. Tatawagan ko na ang pulis. Para dumating ang mga pulis at magdesisyon. Ikaw, nangungot. Nangungot na may panlilin lang. Sadyang saktan. Sa tingin ko, kayo ng ina mo, magkulong na kayo. Kayo ng ina mo, magkulong na kayo. Kayo ng ina mo, magkulong na kayo. Xiao Fei. Malaki na ang edad mo. Anong ginagawa mo? Talagang pinapahiya mo ang bagong bayan natin. Umalis ka dyan. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Makakausap ko ang mga tao dito. Itong insidente na ito ay tapos na. Sige na. Nung inakusahan nila ako kanina, bakit hindi ka na nagsabi na huwag na? Anak ka talaga.
Magkakapit-bahay lang tayo. Minsan nakikita mo siya, minsan hindi. Bakit pa nakikialam ang pulis? Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, sir. Ito ang alarm. Tiyak na ako na. Walang kwentang gulo. Sa baryo na lang ayusin. Bakit ka pa magre-report ng alarm? Ganyan lang kaliliit na bagay. Gusto pang gawing malaki. Ikaw pa rin ay taga-bagong kubo, Ming. Iniisip mo ba ang kabuang imahe ng nayon? Nagmaneho ka ng ganitong magandang sasakyan. Pero napaka-egoista mo. Xiaofi, makinig ka sa tiyuhin. Dapat maging bukas ang isip sa buhay. Noong panahong iyon kayo sa akin. Sa panahon ng putok ng puting bala, bakit hindi niyo sinabing kalimutan na lang? Ngayon, ang sitwasyon ay napakaseryoso. Kayo na lang ang nagpasya na kalimutan ako bilang biktima. Gusto ko lang sanang itanong sa inyo. Sa pamamagitan ng Four Seas Group, gusto nilang mamuhunan sa New Ditch Village para magtayo ng resort na panglibangan. Sa halagang ito na 1 bilyon. Kapag ito ay bumagsak, makakabuhay ang mga tao ng maganda. Dahil sa iyong lolo, na matandang punong bayan ng Xingu Village, kung magkakaroon ng problema sa pamumuhunan na ito, at maputol ang kabuhayan ng mga tao, ikaw ang magiging makasalanan ng Xingu Village magpakailanman. Longfi, huwag mong kalimutan, ang lolo mo ay nagtrabaho ng gusto buong buhay niya. Kaya nagkaroon tayo ng magandang kalagayan sa Xingu Village. Longfi, kung magpapaka-emosyon ka pa ng ganito, kung hindi na mag-invest ang Sihai Group, mapipilitan kaming mga matanda at kabataan na magdesisyon. Kaya tayong mga matatanda at bata sa Lingshaw ay dapat pumunta sa bahay mo para kumain. Kumain ng sa iyo at uminom ng sa iyo. Tama ba, mga kaibigan? Siya ang nanghutot sa akin. Siya ang nagduli sa imahe ng nayon. Kayo lang ang nakatingin sa kanya. Sa halip ako ang biktima. Pang-aabuso sa moral. Kung buhay pa ang lolo ko. Makikita niya kayo, na may mapanirang mukha. Mag-iisip siya. Longfi, ako ang punong barangay dito. Walang epekto ang sinasabi mo, di ba? May mga batas ang bansa. May mga alituntunin ang pamilya. Kung siya ay lumabag sa batas, dapat siyang parusahan ng batas. Mas mahalaga ba ang batas ng bansa kaysa sa nayon? Kung dahil sa iyong walang katuturang kilos, masisira ang pamumuhunan ng Sihai Group. At mapuputol ang kabuhayan ng mga kababayan. May mga labis na kilos ang mga kababayan natin. Huwag mong sisihin na hindi kita pinagsabihan. Kung magtatangkang kang mag-report sa pulis para hulihin kami, kapag nakalabas kami, bubuhatin ko ang puntod ng iyong lolo. Lahat ng iyon. Kaya mo bang gawin yan? Tingnan mo ang ating mga kababayan. Sige na lang. Pwede na hindi na ako mag-report. Pero ang mga ina at anak nila, kailangan mag-sorry sa akin. Mag-sorry kayo. Bakit ako pa ang mag-sorry sa inyo? Kahit hindi mo ako nabangga. Dahil sobrang bilis mo lang magpatakbo. Napatak ako sa takot at nadapa. Kaya dapat mag-sorry ka sa akin. Ginoo. Mukhang walang silbi ang mga sinasabi mo sa baryo. Kailangan mong humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Ako. Bingi na ako. Bakit ako pa ang mag-sorry? Ipapakita ko sa'yo na mag-sorry ka agad-agad ngayon. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Ako, humihingi ako ng tawad. Punong barangay. Tapos na ang usapan tungkol dito. Tapos na. Ang mga tao dito sa Xingu Village. Kailan pa naging pinapayagan ang isang dayuhan? Namang api sa amin. Dito ay Xingu Village. Huwag kang aalis. Anong ginagawa mo? Ang daan dito sa Xingu Village ay pinunduhan ng mga residente ng aming baryo. Lumipas ka ng mahigit 10 taon. Walang kahit anong tulong na naibigay. Bakit? May karapatan bang ganito? Mga residente, gusto nyo ba? Ayaw. Ayaw talaga, ayaw na ayaw. Walang ganitong dahilan. Ako ang naglalakad sa ilalim ng araw para magpadausdos ng daan. Natutuyo ang balat ko. Anong ginawa mo? Habang nagtatrabaho tayo ng gusto para magpadausdos ng daan. Hindi ka umuwi. Naiayos na ang daan ngayon. Bumalik ka na naka-luxury car. Nagmamayabang. Hindi pwedeng ganito. Anong gusto nyo? Sabihin nyo lang. Kung gusto nyo pumasok sa baryo, mag-iwan kayo ng toll. Kung hindi, huwag kang dumaan sa daang ito. Magbayad ka. Longfi. Ito ang nais ng mga tao. Bilang punong barangay, dapat isipin ko ang kapakanan ng mga tao, hindi ba? Nasaang lugar ka nang? Nag-aayos tayo ng daan. Walang paraan. Sinasabi ko sa'yo, tama, ang laki ng sasakyan mo. Nasisira ang daan. Ano nang gagawin natin? Nasa maliit na sasakyan ka na ngayon. Gusto mo pang makakuha ng benepisyo sa amin. Grabe ka namang masama ng loob mo. Para sa ikaunlad ng aming baryo. Nagbibigay kami ng pera at lakas. Ngayon, nagbabayad na tayo ng toll. Natural lang iyan. Nagbigay sila ng pera, nagbigay din tayo ng lakas. Hindi mo ba natanggap ang pera?
Ang pondo para sa pagpapaayos ng daan ay donasyon mula sa Four Seas Group. Wala kang kinalaman dyan. Dahil ikaw ang presidente ng grupo ng Huling Dagat. Akala mo mapapaniwala namin. Ang grupo ng Huling Dagat kasi, ang pinakamayaman sa buong probinsya ng Jiangbai. Sa tingin mo, karapat-dapat ka, ikaw. Iyon lang. Ang presidente ng grupo ng Huling Dagat. Kaya niyang magmaneho ng mag-isa. Bakit ka naglakas loob na magpanggap? Na chairman ng Sihai Group. Ngayon, ang bawat antas ay tumatanggap. Ngayon, ang mga kilalang tao ay tumatanggap. Ngayon, ang bawat antas ay tumatanggap. Sihai Group, mga bata. Sino ang niloloko mo? Dahil ako ang chairman ng Sihai Group. 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 Kaya nitong mga nakaraang taon, ang Sihai Group ay nagpagawa ng kalsada para sa nayon na ito. Nagpagawa ng tubig. Nagtayo ng paaralan. Akala niyo ba bobo ang Sihai Group? May katwiran ang sinasabi niya. Punong baryo. Tawagan mo si Leader Xu. Malalaman mo na. CJ, ipapakita ko sa kanya. Paano namamatay ang langit? Ginoong Xu. Ako ito. Si Ginoong Wu. Sinabi ni Ginoong Xu. Pangulo ng Sihai Jigo. Pangulo ng Sihai Group. May mga bagay na dapat asikasuhin ngayon. Hindi makakapunta sa ating nayon. Mayroon ka pa bang nais sabihin? Mayroon ka pang nais ipahayag? Mayroong may ganang magpanggap na chairman ng Sihai Group. Kahit na ikaw ay, kahit na dapat hulihin, kahit na dapat itaga, kahit na dapat hulihin, kailangan itong maging maayos. Kailangan itong maging maayos sa kuryente. At kailangan niyang personal na tingnan ito. Sino ba talaga ang nagpapanggap sa kanya? Huliin siya ng lahat. Hanapin ang leader at klaruhin ito. Huwag siyang pahintulutang makaalis. Halika na. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Tingnan mo nga. Ito yung taong ito. Binangga niya yung nanay ko. Ayaw magbayad ng danyos. At nagbibintang na siya ang chairman ng Four Seas Group. Halika. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Ipakita natin sa lahat. Binuksan nila ang kotse niya. Binuksan. Tumigil kayo. Anong ginagawa niyo? Si Longfei ang chairman ng Shanghai Group. Bumalik siya para itayo ang ating bayan. Ang daang ito ay donasyon din niya para sa pagpapatayo. Hindi ninyo siya pinapayagang makadaan. May konsensya ba kayo? Kung siya ang chairman ng Sihai Group. Kung siya ang chairman ng Sihai Group, ako pa rin ang sisi. Akala mo ba bobo ako? Nagtutulungan ang mag-uncle at pamangkin na ito para mandaya. Totoo bang siya ang punong bayan? Pakihila na dyan. Huwag nang magsalita. Magbayad ka. Huwag nang humila. Kung may masamang mangyari, huwag nang humila. Lumayo ka, matanda ka na. Anong pakialam mo dyan? Huwag ka nang makialam. Mag-ingat ka, pagbabalik ko, papatayin kita, may masasawi pa. Punong barangay. Sabihin niyo na tumigil na sila. Nasaktan ka. May masasawi pa. Yung pangatlo, nahihirapan din ako. Hindi ibig sabihin na hindi kita tutulungan. Mahirap talagang labanan ang opinyon ng masa. Kailangan nila ng pera. Hindi magbibigay si Xiao Fei. Kung may mangyayaring masama, siya ang may kasalanan. Punong barangay, pakihinto na sila. Ako na ang magbabayad ng toll. Tigil na. Sabi ni Lao Sanlong, siya ang nagbayad ng pera na ito. 1,000. Kwarta. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. 1,000. Huwag na magpasikat. Magbibigay ka ba ng 1,000 o hindi? Ibigay mo na. O kaya't aalisin ko ang sasakyan niya. CJ. Ibigay. Tio, hindi pwedeng ibigay ang perang ito. Ito ay bayad sa daan, kapitan. Mainit ang panahon. Lahat tayo ay pagod na. Pwede bang magbigay ako ng soda sa lahat? CJ. Tio, iyon ay labag sa batas. Huwag nang magsalita. Nabigay na ang pera sa kanila. Basta't ganun na lang. Magbayad ng pera para sa kapayapaan. Nawala ka ng ilang taon. Ako at ang tiyahin mo. Madalas na pumunta para linisin ang kwarto mo. Palagi naming naiisip na sana isang araw ay bumalik ka na. Salamat, San Juan. Kayo'y pamilya na. Bakit ka pa mag-aalala? Halika, Tio San. Ihawak mo ang perang ito. Hindi. Anong ginagawa mo, Xiao Fei? Paano ko maaring hayaan kayong maglabas ng pera? Sige na. Ang pera ko, mainit na mainit yan sa kanila. Sige, hawakan mo. Xiao Fei, hindi natin kayang labanan ang mga taong ito.
Isipin na lang natin na nagastos para makaiwas sa kapahamakan. Alam ko. Tiyo, dalhin mo ako sa labas para maglibang. Nandito ako muli pagkatapos ng mahigit 10 taon. Hindi ko alam kung ano na ang itsura ng ngayon. Xiaofi, ang lupain na ito ay pag-aari ng pamilya mo. Naalala ko, hindi ba't puro alat at abandonadong lupa ang sa atin. Mga pananim ba? Ganito bang mga pananim? Sa kahit anong lupang walang laman sa bagong kanal natin. Sa kahit anong lupa natin na may asin at alkali. Lahat ay pinagtaniman ng mga dekalidad na punla at binhi. Ano ba? Para sa pera lang. Simula nang ang CC High Group, sariling pagsasaka ng C High Group. Pagkatapos ng pamumuhunan, nagtanim ang mga taga-Bukirin sa magdamag para makakuha ng mas maraming kompensasyon. Walang mga punla dito. Ito ay mga lupain na tuyo at maalat. Yung pera, naging lupain na pang-agrikultura. Tumaas ang presyo ng ilang beses. Nais ko sanang bumalik para magtayo ng tahanan. Hindi ko inasahan na ang nayon na ito. Hindi ko inasahan na ang industriya na ito. Hindi ko inasahan na ang nayon na ito. Pero itinuring nila akong biktima. Pero itinuring nila akong walang kasalanan. Pero itinuring nila akong tao na walang halaga. Ikaw, pangatlo. Magandang gabi. Punong bayan, may kailangan ka ba? May konting bagay lang. Xiaofi, tungkol sa iyong 100 ektaryang lupa sa nayon, may isang pangkalahatang plano. Basta't pumirma ka sa kontratang ito. Pagkatapos kunin ng baryo ang lupa mo, magbibigay ang tito mo sa iyo ng isang napakagandang bayad. Kagawad Hu. Talagang magaling kang magnegosyo. Ang lupang ito ay binibili sa 500 piso kada ektarya para magtanim ng palay at puno. Naging lupa at kagubatan na lang ito. Ang Four Seas Group ang bumili ng kagubatan at lupaing pang-agrikultura sa halagang 150,000 bawat ektarya. Sa pagbebenta mo nito, kumikita ka ng 300 beses na tubo. Matagal nang ginagawa ng Four Seas Group. Hindi ba nila kayo pinapahirapan? Ginagawa niyo pang nagtutulungan para siraan siya. May konsensya ba kayo? Siya ang chairman ng Four Seas Group na willing na magbigay sa amin ng pera. Long Fee, ikaw lang ang naiinggit sa amin. Malapit na kaming yumaman. Mas maganda pa ang buhay namin kaysa sayo. Hindi patas ang loob ko. Bakit ikaw lang ang pwedeng magmamaneho ng maliit na sasakyan? Samantalang kami, kailangang maglakad gamit ang 2 paa. Ngayon lang kami nakahanap ng pagkakataon na may gustong maging kawawa para bumili ng lupa namin. Kung gagawin mong masama ang loob, sasamahan namin ang laban hanggang dulo. Long Fee agad mong pirmahan ang kontrata. Hindi ako makikisama sa inyo. Ano, kulang ba? Hindi kami pareho ng landas. Wala akong ganang makuha ang mga bagay na gusto ninyo. Kaya parang ikaw ay mataas ang lipad. Umalis ka sa amin ngayon ng mahigit 10 taon. Hindi ko naman nakita na bumalik ka kahit isang beses Ngayon, narinig ko tungkol sa usaping pagkuha ng lupa. Hindi ka ba bumalik din? Hindi ba't para sa bayad sa lupa iyon? Hindi ako katulad ng mga walang hiya at mababang uri na tulad ninyo. Na mga apelidong long. Huwag kang magpanggap na hindi mo gusto ang alak. Uminom ng parusang alak. Agad na pirmahan na. Kung hindi, magpapakasakit ka. Tumawag sa akin. Huwag manakit. Mag-usap tayo ng maayos. Lolo, anong pakialam mo? Lumayo ka. Kung hindi, sabay tayong tatamaan. Sige na. Bumalik ka lang dito para sa bayad sa lupa, di ba? Pirmahan mo na lang yung kontrata. Nang maayos, ibibigay ko sa iyo ang buong halaga. Ito ang alay ko para sa Four Seas Group. At hindi ko rin ito ibibenta sa iyo. Naituro ko na sa iyo ang tamang landas para yumaman. Kung ayaw mong sumunod, huwag mong sisihin ako kung hindi ka magalang. Sugod. Gubatin. Huwag ka ng mga haspang manakit. Pupunta ako sa baryo at sa bayan para report ka. Binilihan mo ng pera ang eksperto sa pagsusuri ng lupa. Inilili ang mga lupaing walang tanim na parang ito ay kagubatan o sakahan. Para lokohin ang grupo ng 400 sa Bayad Pinsala. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Ikaw ba ang nagsabi niyan? Punong barangay Huwag mong gawing mali ang aking anak na babae. Ginagawa ito para sa kapayapaan ng lahat. At saka, yung mga mababang kalidad na punla. Hindi rin naman mura. Isara mo na ang bibig mo. Hindi iyon mababang kalidad na punla. Iyon ay di kalidad na punla. Magandang kalidad na mga palay. Kayo ay nagkakaisa sa kasamaan. Nangungupit sa pondo ng lupa. Nangungutong sa mga eksperto. Nanghihimasok sa salapi. Bilang presidente ng H-Group. Opisyal kong ipinapahayag. Kinansela ang plano para sa resort. Hindi ka kikita kahit isang sentimo. Paulit-ulit mong ginagampanan. Bilang chairman ng Four Seas Group, ninakaw mo ang tiwala ng lahat. Ano ba talaga ang balak mong gawin? May masamang balak na sirain ang aming baryo. Para sa planong makamit ang pag-unlad, pinipigilan ang kabuhayan ng mga kababayan natin.
Mga kababayan, kaya niyo bang tiisin ito? Hindi natin kayang tiisin. Mula nang magmaneho siya ng mamahaling sasakyan, nadapa ako sa takot. Alam ko na, hindi siya magandang tao. Patayin siya. Tumigil. Liderksu. Darating siya bukas ng 1:00 ng hapon. Darating siya bukas ng 1:00 ng hapon. Kailangan kong bumalik para maghanda ng isang pagdiriwang ng pagtanggap. Kapag natuwa ang punong bayan na ito, ako ay... Ngayon, palampasin muna ang dalawang ito. Tama. Ilagay sila sa kulungan. Punong baryo. Umalis. Silong. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Ginoong Ksu. Maligayang pagdating sa chairman na narito upang magbigay ng gabay. Anong tingin ito? Ito si Kalihim Wang. Dito po kayo. Ginoong Ksu. May nagkukunwaring chairman ng Sihai Group. Nagmamalaki sa nayon at nanlilinlang. May ganitong mga salot din. Dalhin mo ako para makita. Ksu King. Akala ko sino na. Kaibigan ko pala. Bakit hindi tayo nagkita ng mahigit 15 taon? Bakit hindi ka na naglakad sa tamang daan at naging manlilinlang na? Nagtanim ka ng mga mababang uri ng punla sa ilang. Gumagamit ng panggagaya upang mapalitan ang kalidad. Nangungupit ng pondo sa lupa mula sa Kuanghai Group. Kayo ang mga manlilinlang, hindi ba? Anong alam mo? Matagal nang naghihirap ang mga taga na yon. Kakaunti lang ang pagkakataong dumating. Paano masasabi na nanloko kami? Ito ay tinatawag na makatuwirang paggamit ng mga paraan. Pagsasagawa ng pinakamataas na paggamit ng yaman. Saka, ang Sihai Group ay isang nakalistang grupo na may kabuuang ari-arian na higit sa 1 trilyon. Bakit naman sila mag-aalala sa kaunting pera na ito? Ang mga mandaraya ay mga mandaraya. Huwag nang maghanap ng mga palusot na formal. Gumagawa kayo ng mga iligal na bagay. Long fee. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng batas na hindi nagpapatawad sa maraming tao? Ang alam ko lang, ang batas ay walang paliligtas. Kahit na hindi ka mag-alala para sa sarili mo, dapat mong alalahanin ang reputasyon ng lolo mo. Para sa iyong pamilya, Long. Tama ba? Tinutulungan ko kayo. Pinapayuhan kita. Huwag kang magpatuloy sa iligal na daan. Huwag kang lalayo pa. Ang pagnanakaw ng pera ng iba ay parang pagpatay sa magulang. Pinapayuhan kita na huwag makialam. Huwag mong kalimutan. Ang pinagmulan ng pamilyang Long ay sa nayon ng Sigu. Kung magpapakasira ka, ang napakagandang sitwasyon sa nayon ng Sigu. Hindi ka matatakot na mga mamamayan ay hukay sa libingan ng iyong pamilya. Binababanta mo ba ako? Hindi ito tinatawag na pagbabanta, kaibigan kong matagal na. Ito ay tinatawag na paglalahad ng katotohanan. Kung magpapakita ka ng maayos sa akin, bukas dadalhin kita sa pagtitipon ng mga kaklase. Naalala mo pa ba? Ang iyong pangarap na minamahal na si Jiang Wei. Bukas din siyang pupunta. Kamakailan lang, hindi maganda ang kalagayan ni Jiang Wei. Siya ang namumuno sa Dongshui Village na taon-taon ay kulang ang ani, na nahihirapan pa sa pagkuha ng tubig. Ayaw mo bang tingnan siya? May mga paa ako. Pupunta ako para makita si Jiang Wei. Sinasabi ko sa inyo, mas mabuting huminto na kayo ng maaga. Huwag nang lumayo pa. Mukhang ayaw mong tumanggap ng inumin, kaya't parusa na lang ang ibibigay ko sa iyo. Tawagin niyo ang tao. Punuin niyo ang bibig niya. Huwag siyang magdulot ng gulo. Sa mga bisita ng Sihai Group, gusto kong makita kung sino ang mas matigas, ang bibig mo o ang mga kamao nila. Saktan niyo siya. Itigil mo. Tigil. Ginoong Ksu. Siya ay apo ng dating punong barangay ng inyong bagong baryo. Paano ninyo siya maaring ganyanin? Ginoong Xiaogao. Siya talaga ang apo ng amin matandang punong baryo. Pero may sakit sa pag-iisip siya. Tingnan mo, kakabaliw lang niya. Sinaktan niya silang dalawa. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang masisira na ang likod ko sa kanyang sipa. Ang mga may sakit sa pag-iisip ay nagiging ganito kapag sila ay inaatake. Walang kamalayan iyon. Huwag niyo siyang saktan. Mas lalo lang niyang lalala ang sakit niya. Narinig niyo ba ang sinabi ni Master Xiaogao? Sa mga may sakit na may pag-iisip, hindi dapat ginagamitan ng karahasan. Kayo dalawa, pumunta kayo. Dalhin niyo siya pa uwi. Tumingin ka ng mabuti sa akin. Ako na ang bahala. Uy, Guruk Xiaogao. Huwag mong hayaan na masaktan ka niya. Xiaogao, ipinakita niyan ang aking pagkakakilanlan. Mamaya, dalhin mo si Sekretaryo Wang sa bahay ko.
Iwasan ang mga taga-baryo. May ipapagawa ako sa inyo. Dalhin siya. Dalhin siya. Gurok Xiaogao. Bakit ka nandito? Nandito ako para maghanap ng banyo. Sige, dalhin kita. Exat, okay. Ginoong Yao, narinig ko na ang Sihai Group ay nag-invest ng 1 bilyong proyekto ng resort na nakuha ng kumpanya ninyo. Iyan ay talagang mahalaga sa ating lungsod. Ang pinakamalaking proyekto ng pamumuhunan ngayong taon ay ang pagtatayo ng bahay. Ito ay negosyo ng tatay ko. Pero hindi ito kasing kita ng pagtatayo ng bahay ng tatay ko, na mas kaunti ang kita. Ginoong Yao, kung may ganitong magandang pagkakataon, huwag nating kalimutan ang ating mga dating kaklase. Ginoong Yao, ano bang negosyo ang pinapasukan mo ngayon? Mga kaibigan, pasensya na, nahuli ako. Aking magandang leader. Sa wakas, nandito ka na. Naghihintay ang lahat sa iyo, aming Diyos ng kayamanan. Itong bagong nayon ng Gao. Kilala ang lugar na ito sa kakulangan ng kagubatan at dami ng mga lupang walang tanim. Pero nakuha ko na ang balita ng maaga. Sa halagang 500 yuan bawat ektarya. Nakabili ako ng ilang libong ektarya ng lupa. 500 ektarya ng lupang walang tanim. Hindi ba't ito ang presyo ng pagkuha ng lupa ng Quanhai Group? Kaya pa bang kumita? Kailangan mong buksan ang iyong pananaw. Itong disyerto na ito. Kung magtatanim ng mga punla, ito ay magiging lupain. Kung magtatanim ng mga punong kahoy, ito ay magiging kagubatan. Basta't ako'y kumilos, ito ay magiging 300 beses. Mahigit 100 milyong purong kita, tungkol sa lupa na aking sinako, kung ito ba ay lupain ng disyerto. Hindi ba't isang salita na lang ito mula sa ating magandang leader? Isang salita na lang ba? Huwag kang magbula. Ano nang ikinakatakot mo? Mga matagal na tayong magkakakilala. Hindi naman nila ako maibibenta, di ba? Itong mga taong ito, gusto talagang kumita ako kasama sila. Yao, kulang ka pa ba ng mga palamuti sa binti? Mag-serve ng tsaa, magbuhos ng tubig, magmaneho, alam ko ang lahat ng yan. Yao, noong high school ka, ako ang nagsulat ng mga takdang aralin nyo. Tinitingnan ko ang plano nyo. Siguradong mabibigo ito. Anong nangyari? Bakit nakatingin kayo sa akin? Long Fei, yung amoy ng inggit at sama ng loob mo. Naririnig ko kahit nasa kabilang mesa ako. Bakit? Kapag hindi ka masaya sa buhay mo, akala mo lahat ng tao ganito rin. Long Fei, noong nag-aaral ka, masipag ka. Pero anong silbi ng pagiging masipag? Mas maganda sana kung may magandang ama ka. Alam mo ba kung sino si Yao Zong? Gaano kalaki ang kumpanya ngayon? Gaano kalakas ang yaman nito? Nagsasayang lang. Ibig sabihin, si Ginoong Yao ay laging nauna. Na isa sa katuparan niya ang lahat ng aspeto. At higit pa dyan, may lihim na tulong mula kay Leader Xu. Ano ito? Tawag dito ay 3 daliri na humihila ng talangka. Siguradong panalo. Sa tingin ko, ito ay panalamang at pagyayabang. Yung pagyayabang at pagmamataas, di ba? Long Fei, ikaw, sige na, pagtitipon ng mga kaklase. Ganitong magandang araw. Bakit ka pa makikipagtalo sa nerd na ito? Long Fei, gusto mo bang kumita? Gusto kong kumita ng malaki. Dito ka. Magbigay ka ng toast at humingi ng tawad kay Leader Xu. Susuportahan kita na makakakuha ka ng 500,000. Bakit? Kulang ba? Sapat na ba ang 1 milyon? Makakapagpatira pa ka ba sa 1 milyon? Sapat na yan, Yao Yuan. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka, ay maaari kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Ito ay hindi ang ating Jiang Wei. Si Jiang ba ang punong bayan? Sasabihin ko pa sa iyo. Sa mundong ito, talagang mayaman ka, pwede mong gawin ang gusto mo. Sa pamamagitan ng paglikha ng butas at pakikipagsabwatan, sa pera na nakuha sa ilegal na paraan, maaari kang maging kampante. Bakit hindi? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kumpanya ng konstruksyon namin ay may malalim na pakikipagtulungan sa Sihai Group. Yung lupa na binili ko sa Xingu Village ay tiyak na ibebenta sa mataas na presyo sa Sihai Group. Long Fei, Jiang Wei, bakit kayo nandito para sabihin sa akin kung bakit hindi ako kumikita ng pera? Dahil sa proyekto ng resort na ito. Hindi mo ito makakamit. Long Fei, ano ka ba? Naglalakas loob ka pang sirain ang reputasyon ni General Yao. Mukhang hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Si Ginoong Yao ay nag-iingat sa ating pagkakaibigan. Ayaw niyang makipagtalo sa iyo. Ngunit ikaw pa ang nagmamalaki. Kung hindi dahil kay Ginoong Yao ngayon, gagawin ko ito para sa sarili ko. Kailangan kitang sampalin.
Matagal na akong hindi ka gusto. Ano nang ginawa mo? Sinubukan mong manakit ng kaklase ko. Mag-usap tayo ng maayos, kaklase ko. Huwag na tayong manakit. 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 Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Hindi ko akalain na nakapractice ka na rin. Ilalaban mo ilang beses? 5 beses. Hindi ako makakapaglaban ng ilang beses. Pero, pwedeng kitang pababain sa pagkain. Agad na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Yao Construction. Kumpanya. Hindi ko akalaing ganyan ka, Longfei. May potensyal ka pang maging aktor. Akala mo sino ka ba? Lumaki akong natatakot. Maniwala ka man o hindi, hindi kita papayagang makalabas. Longfei, ako ay taos pusong nagpasya. Naanyayahan ka sa reunion ng klase. Hindi ko inasahan na dahil lang sa pagkainis kay Yao, magiging kontra ka pa sa kanya sa lahat ng bagay. Sobrang nakakainis ka na talaga. Ginoong Xu, huwag na kayong makipag-usap sa ganitong taong walang pakialam. Tatawagan ko na ang tao. Patayin siya. Ikaw, sira ulo ka. Alam mo na lang na magdulot ng gulo sa akin. Sino ba ang pinagsabihan mo? Sekretaryo ng presidente ng Sihai Group. Kakausap lang sa akin sa telepono. Tinapos ang kontrata sa ating kumpanya sa konstruksyon. Lahat ng proyekto ng pakikipagtulungan. Ano? Hoy! Ginoong Liu, Ginoong Liu. Ano? Itinigil ang proyekto ng resort ng Sihai Group. Bakit ganon, Ginoong Liu? Kahapon, hindi ba ang mga taga-suri ay nagbigay ng positibong feedback sa atin? Sobrang nasisiyahan ang Yugo Village, di ba? Halo! Ginoong Liu. Halo! Kamusta? Suking. Yao Yuan. Mukhang nabigo ang plano ninyo, ano? Sino ka ba talaga? Punong bayan. Siya yun. Kagabi, nakita ko siyang kasama ang mga tao mula sa Four Seas Group. Nang huli ng pagkakataon, hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Siguradong siya yun. Sinira ang plano natin para sa resort sa aming baryo. Plano ng resort. Ikaw, si Duan Zixin, taga-nayo ng Giao Village. Lahat ng kabuhayan nila. Hindi ka ba natatakot na babalikan ka ng mga kababaryo at akyatin ang puntod ng lolo mo? Dahil sa planong ito, inilaan ko ang lahat ng aking yaman. Hindi ko akalain na ikaw, si Raulong bata, ang magiging dahilan ng aking pagkawasa. Isang iglap lang. Papatayin kita. Longfei, ikaw, napakababa mong tao. Ginagawa mo ito para sa iyong sariling kapakinabangan. Nasira niyo ang pamumuhunan ng bagong kanal. Alam mo ba na ikaw ay isang salarin ng bagong kanal? Wu Baishan. Suking. Kayo ang mga salarin ng bagong kanal. Bilang mga punong barangay at kinatawan ng mga residente, dapat maging leader na tupa, na nagtutulungan para sa kayamanan. Hindi sa pamamagitan ng mga mababang uri at walang kahihiyan na paraan, na nakikipagsabuatan sa mga kontratista, para lokohin ang pera ng mga mamumuhunan. Tay, maliit na kuneho, sino ba talaga ang pinagsaluhan mo? Bakit titigil ang Four Seas Group sa lahat ng proyekto ng kumpanya? Dahil siya ang nagsabi ng lihim sa Four Seas Group. Sino ka? Tanungin kita, yung malaking lalaki. Sino ka? Ako ang chairman ng Four Seas Group. Ikaw ang chairman ng Four Seas Group. Ako ang chairman ng Four Seas Group. Puta ka. Nakita na kita sa isang party. Chairman ng Four Seas Group. Isa siyang middle-aged na lalaki. Hindi katulad mo na wala pang buhok na tumutubo. Bata, yung lalaking nakita mo na nasa katandaan ay CC ng Four Seas Group. Ginoong Zeng San Zeng. Sinasabi mo lang, sige, magpatuloy ka lang sa pagsisinungaling. Kung ikaw ang chairman ng Four Seas Group, ako pa rin ang mayor ng Donghai City. Liu Liu. Ginoong Liu. Bakit ka nandito? Bakit mo pa ako tinatanong kung bakit ako nandito? Suking, tanong ko sa'yo. May ginawa ka ba na nakagalit sa Sihai Group? Bakit sa yugtong pang-investment ng proyekto? Mawawala ng bisa. Ginoong Liu. Siya. Itong tao. Sinasabi niyang maliit ang halaga ng lupa. Nagsasalita ng masama tungkol sa ating Yugo Village sa Sihai Group. Sinira niya ang pagkakataong ito para sa pamumuhunan. Hindi, Ginoong Liu. Si Kapitan Wu ng Yugo Village at si Leader Xu ay nakipagsabuatan sa mga kontratista. Tumahimik ka. Isara mo ang bibig mo.
Jiang Wei, makinig ka. Mula ngayon, hindi ka na kapitan ng Dongshui Village. Ang taas ng iyong kapangyarihan. Hindi mo nakikita ang kolektibong krimen sa Nenggu Village. Hindi mo pinapansin. Sa halip, pinapatay mo ang mga taong nagsasalita ng katotohanan. Sa galit, mukhang may pakikipagsabuatan sa loob at labas. Kasama ka dyan, punong bayan Liu. Ikaw pala ang gago na ito. Sinisira mo ang mabuting bagay ko. Ano pang hinihintay mo? Bobo. Saktan mo siya. Saktan mo siya ng todo. Saktan mo siya. Saktan mo siya ng todo. Tama na. Mayor Zhao, bakit ka nandito? Kung hindi pa ako pumunta, malaki ang magiging kasalanan ko na hindi na mababawi. Pangulo ng lungsod, pinapagalitan ko lang ang isang taong sira ang ulo na sumisira sa pagsusulong ng negosyo sa East Sea City, nang walang pakundangan. Balik ako sa iyo mamaya. Umalis ka. Magandang araw, Ginoong Long. Ako si Zhao Weimin, alkalde ng Donghai City. Magandang araw. Magandang araw, Alkalde Zhao. Ito ang chairman ng Sihai Group. Ginoong Long Fei. Ginoong Long. Ang lolo mo ay ang dating punong bayan ng Xingu Village. Siya rin ang pinakarespetado kong tao. Ang Xingu Village ay ang kanyang buong buhay na pagsisikap. Nananawagan ako sa iyo na ipagpatuloy ang proyekto ng resort. Tapusin ang huling hangarin ng iyong lolo. Upang ang mga tao sa Xingu Village ay magkaroon ng magandang buhay. Pangulo ng lungsod Zhao. Hindi ko makakalimutan ang lupang ito na ipinanganak at pinalaki ako. Na aking minamahal. Sa ilalim ng batas at regulasyon. Nais kong ipagpatuloy ang proyekto ng resort. Salamat. Chairman Long, tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kaganda ang lupa natin. Tingnan mo ang bundok na ito. Ang kapaligiran natin. Talagang pinakamaganda sa buong lugar na ito. Pinakamainam. Para gawing resort. Punong bayan. Ito ba yung si Long Fei na ayaw talagang bumili ng lupa kahapon? Paano siya? Nasamahan ni Leader Xu. Si Long Fei ngayon ay ang chairman ng Sihai Group. Ano? Hindi ba't siya ang ating Diyos ng kayamanan? Long Fei, naaalala mo pa ba ako? Ako si Lina. Noong bata pa tayo, nag-aaral tayo ng magkasama. Long Fei, ako si Huang Qiang. Matagal na tayong lumaki ng magkasama, nakalimutan mo na ba? Chairman Long, sabi sa balita, tuwing may malaking tao papasok sa baryo, nagbibigay sila ng pera sa mga residente. Tingnan mo, bumalik ka na sa bayan na may tagumpay. Hindi ba't dapat kang magbigay ng pasasalamat sa mga taga-baryo? Nga, si Yao Fei, lahat sila ay mga nakatatanda mo. Dapat ka bang magbigay ng pasasalamat? Ang malaking boss ay nagbibigay ng pera. Kung kulang, hindi ito magandang tingnan. Dapat bawat isa ay makakuha ng hindi bababa sa 1,000. Ay hindi. Bawat isa ay 5,000. Long Fei, tingnan mo kung gaano kaaktibo ang lahat. Hindi mo dapat hayaang mawala ng pag-asa ang lahat. Mawala ng pag-asa. Magbigay ng pera, magbigay ng pera. Aktibo. Talagang aktibo kayo. Kakatapos ko lang bumalik kahapon. Nang ma-encounter ako ni Tita Zhu. Naglalakad ako sa daang donasyon ko. Pero kailangan pang magbayad ng toll. Gusto nyo pang kunin ang lupa namin. Hindi ko ito ibibenta sa inyo. Kailangan nyo bang manakit sa akin? Ito ba ang sinasabi nyo na mainit na pagtanggap? Kumakain pa nga at nadadampot ang panga. Sino ba ang hindi nagkakamali? Walang dahilan para manatili sa nakaraan. Hindi ba? Tama. Long Fei, hindi ko sinasabi ito sa'yo. Gumagawa ka ng malaking negosyo. Paano ka magiging maliit ang isip? Sinasabi ko sa iyo, Long Fei. Dapat maging maluwag ka sa buhay. Ngayon, kailangan mo lang magbigay ng pera sa mga taga-baryo. Laging aalalahanin kanila ng mabuti. Dapat maging maluwag ka sa buhay. Hindi mo alam ang hirap ng iba. Huwag mag-udyok sa iba na gumawa ng mabuti. Inaasahan nyo akong siraan. At salakayin ako. Siraan at pilitin. At sa huli ako pa ang dapat magpakamabait. Tanungin kita, bakit ako dapat magpakamabait? Mukhang nakita ko na ang totoo. Tungkol sa mga mayayaman na ito. Ito ay isang bakal na manok. Hindi nagbibigay ng kahit 1 sentimo. Zhou Weili, isara mo ang iyong bibig. Wala na akong pakialam sa iyo. Ang pera ni Xiao Fei ay hindi galing sa hangin. Hindi ito basta-basta dumating. Sinasabi mo lang na ibigay, ibigay na nga. Anong karapatan mo? Si Xiao Fei para sa grupo ng Shanghai ninyo, na mag-invest sa aming baryo, para gawing isang resort. Tungkol dito. Matagal na nilang inihanda ang kanilang sarili. Handa na ang lahat. Naghihintay lang sa utos mo. Ibebenta ko na agad ang lupa sa'yo. Suportado ka na ng mga kababayan natin. Dapat ka na ring magpakita ng pasasalamat. Sa panahon ng pagkuha ng lupa, dapat gamitin ang pinakamataas na pamantayan. Pinakamataas na pamantayan. Bakit naman? Mga kababayan, pakinggan niyo ako saglit. Tungkol sa pamantayan ng lupa ng Sihai Group. Ito ay napagkasunduan ng Donghai City at Sihai Group na magkasama. Hindi naman tayo pwedeng dahil sa tayo'y magkakabayan.
Humiling ang Chairman Long na itaas ang pamantayan sa pagbili ng lupa. Ngunit, naniniwala ako na si Chairman Long, hindi talaga tayo bibiguin. Tama ba, Chairman Long? Ang pamantayan sa pagbili ng lupa ay hindi ba? Naipahayag na noon pa. Ang presyo ng mga lupain ay 500 piso bawat ektarya. Ang kagubatan at lupang sakahan ay 150,000 piso bawat ektarya. Mayroon akong 150 ektarya ng lupang sakahan. Ibebenta ko lahat sa iyo. Kailan mo ako babayaran? Ginoong Long, mayroon akong 80 ektarya ng kagubatan. Basta't may bayad, agad na ibenta. Ginoong Long, mayroon ako. Long fee, mayroon ako. Tahimik tayong lahat. Tungkol sa gawaing ito, ito ay pangungunahan ng Sihay Group at mga eksperto mula sa lungsod. Nabubuo ng espesyal na grupo. Tungkol sa lupa, gagawin ang isang pagsusuri at pagsasagawa ng pangangalap. Ngunit nais kong ipaalam ng maaga na ang pagtatanim ng mababang kalidad na punla at punong kahoy sa lupaing walang silbi ay hindi magbabago sa katangian ng lupa. Ang lupaing walang silbi ay lupaing walang silbi. Maaari ko bang unawain ito sa ganitong paraan? Sabi ng eksperto, ito ay lupain at kagubatan. Wubatin, hindi ka siguro expert sa sinasabi mo. Yung horse expert ba yun? May ibabahagi akong masamang balita. Kahapon ng gabi, inaresto ang horse expert dahil sa pagtanggap ng suhol. Nakuha na siya. CJ, sinasabi mong walang laman ang lupa, pero ang mga kababayan natin sa lupaing walang laman ay nagtanim na ng mga punla at binhi. Bayad sa trabaho, bayad sa pagod. Kailangan mong ibigay ito sa kanila, di ba? Nga, hindi naman pwedeng tayo lang ang maghirap ng walang bayad at magdadagdag pa tayo ng pera sa sarili natin, di ba? Lahat tayo ay bumili ng sama-sama, mga punla at mga punong kahoy. Lahat ay mga dekalidad na punla. Kailangan talaga ng 3,000 pesos bawat ektarya, di ba? Long fee. Ako at ang nanay ko ay nagtrabaho ng kalahating buwan para sa mga punla. Naantala ang maraming bagay sa bahay namin. Kailangan mong bayaran ako ng pera na to. Para sa binhi. Bayad sa trabaho, bayad sa nawalang kita. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magbebenta kahit 1 sentimo lang kung kulang. Kung walang kompensasyon, hindi ko ibebenta ang sa amin. Kabayaran. Bakit ko kayo dapat bigyan ng kabayaran? Dahil ba sa inyong kasakiman? O dahil sa labis na pagnanasa? Siyempre, kasalanan ninyo ito. Bakit kami, ang siyam na dagat na grupo, ang dapat magdusa sa inyong mga pagkalugi? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Sundin ang mga pamantayan. Walang kahit 1 sentimo na kabayaran. Walang katarungan dito. Walang batas dito. Ang Sihay Group ay isang walang pusong kumpanya. Sadyang inaapi ang mga ordinaryong tao. Sadyang pinagsasamantalahan kami, mga interes ng mga magsasaka. Wala kang konsensya. Noong bata ka, tinrato ka ng mga tao sa bayan. Na parang sariling anak, ganito mo kami binabayaran. Walang kapalit. Hindi namin ibebenta sa iyo ang lupa. Kailangan kong makahanap ng media para ilabas ang pangalan ng grupong ito. Mabaho ang kalsada. Gusto ko pa. Alam ng buong bansa, ang inyong mga pangit na mukha. Ginoong Wang, boss, ipagbigay alam sa grupo na kinansela ang plano sa negosyo ng resort. Ang resort na ito, hindi na kami mag-invest. Ayos lang, boss. Umalis na tayo. Punong baryo, sundin namin ang lahat ng iyong mga utos. Ngayon, hindi na nag-invest ang Sihay Group. Ang lupa namin, hindi ba't walang halaga na? Ginoong Xu, magsalita ka naman. Kami ay bumili ng 70 ektaryang lupaing bakante. At higit sa 20,000 ang ginastos sa mga punla. Sasabihin mo bang sayang lang lahat iyon? Tumahimik kayong lahat. Nakipag-ugnayan na ang lungsod sa Four Seas Group para sa kontrata. Si siya na ang nagangalang Long. Gusto niyang hindi na makialam pa. Yung mga mayayamang tao na ito, ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang mukha. Kung ayaw niyang makialam, gagawin naming malaking usapin ito. Hayaan siyang mapahiya at mawala ng reputasyon. Punong baryo, leader. Kung si Long Fei, ibang mga baryo. 10 milya, 8 baryo. Ang kondisyon ng Singo o baryo ang pinakamaganda. Lahat ng aspeto ay top-notch. Nandito pa ang kanilang ancestral grave. Kung may lakas ng loob siyang mamuhunan sa ibang nayon. Hindi siya natatakot sa mga ninuno. Baka ipahubad siya ng iba. Ito ay paraan lang para takutin ang lahat. Ano bang dapat ipag-alala? Nandito lang ang lupa. Hindi naman siya makakalipad, di ba? Tama ba? Ilagay mo ang puso sa tiyan. Boss, kinansela na ang plano para sa resort. Kung magwi-withdraw tayo, kailangan nating magbayad ng 200 milyong yuan na penalty. Tulungan mo akong mag-schedule ng meeting kay Mayor Zhao. Maghahanap ako ng bagong lugar. Magpatayo ng resort. Huminto. Anong nangyari, kaibigan? Bakit ka nandito, mabuting kapitan? Nandito ka para magpanggap. Anong pagpapanggap? Nagmamadali lang ako at nadapa.
Ngunit ikaw ay tumatawa. Sige na, hindi na kita tinitrivia. Ang bilis mong mag-alala. Bakit kaya? Narinig ko na. Hindi ka na balak mag-invest sa resort sa Xingu Village. Sa tingin mo, bakit? Paano mo nalaman? May mga tauhan ka na palang nakapasok dito. Lahat ng mga bayan at nayon dito ay may koneksyon. Kahit anong balita, agad na kumakalat. Longfi, talaga bang hindi ka mag-invest ng resort sa Xingu Village? Maaari mo bang isaalang-alang ang aming Dongshui Village? Sumakay ka na. Kailangan mo pang tumakbo kasama ng sasakyan. Tara na. Longfi, alam ko na ang ating Dongshui Village. Sa topografiya at kalagayan ng daan, ay hindi kasing ganda ng Xingu Village. Ngunit mayroon tayong bentahe sa presyo. Oh, sabihin mo nga, yung lupa sa lugar ng resort. Ibebenta namin sa halagang kalahati ng buwis sa lupa. Sa Kwanhai Group. Sa kabilang kalahati naman, nais naming, Kwanhai Group, magpatayo ng isang aspalto mula sa Dongshui Village, papunta sa pangunahing kalsada. Hindi mapupunta sa bulsa ng sinuman sa Dongshui Village ang pera mula sa pagbebenta ng lupa, kundi gagamitin ito para sa pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng mga kanal. Sa ganitong paraan, nabili na ang lupa para sa resort at naayos na ang kalsada. Mas pinadali ang transportasyon. Mas maganda na ang kapaligiran. Gumagastos tayo ng pera para sa tatlong bagay. Bakit niyo ginagawa ito? Ang malinis na tubig at berdeng bundok ay kayamanan. Uy, magandang siksu. Tulungan mo kaming mag-isip ng ideya. Paano natin mapapabuti ang Four Seas Group? Makipagtulungan ka sa kumpanya ko. Kung hindi, hindi ako papayag na hindi ako mapalo ng tatay ko. Nabalitaan ko na. Parang pumunta si Longfi sa Dongshui Village. Parang nagtatayo siya ng resort sa Dongshui Village. Anong sinasabi mo, Liderksu? Kung talagang mamumuhunan si Longfei sa nayon na iyon, lahat ng pinagdaraanan natin ay mawawalan ng halaga. Bakit ka nag-aalala? Hanggat hindi siya pumipirma ng kontrata at hindi pa dumarating ang pondo. May pagkakataon pa tayong maibalik ito. May pagkakataon pa tayong maibalik ito. Pwede bang hindi magpanik? Nasa panganib na ang sitwasyon. Ikaw pa rin ay kalmado. Kailangan mong mag-isip ng solusyon. Sa ating tatlo, ikaw ang pinakamatalino. Tama nga. Mga kaibigan mula sa paaralan. Ikaw ang may pinakamaraming ideya. Tulungan mo kaming mag-isip ng paraan. Wala akong magagawa, kaya ko bang tawagin kayo dito? Sinasabi ko sa inyo, ako ang pinaka-nakakakilala kay Longfei. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagmamahal sa bayan at pamilya. Ang ating Xingu Village ang ugat ni Longfei. Ngayon, sa kanyang mga nakatatanda, si Long Laosan na lang ang natira. Basta't mapapayag natin si Long Laosan. Nakumbinsihin si Longfei. E di nasa kamay na natin ang resort. Na ito. Kumbinsihin si Longfei na muling mamuhunan sa ating nayon. Pagkatapos lahat ng bagay. Hindi ba't madali na lang iyon? Ate, bakit ka nandito? Dala ko ang mga taga-baryo para humingi ng tawad sa iyo. Longfei. Tita, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pasensya na. Kami ang nagkamali. Nabubulunan si Uncle. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Longfei, alam ko nang mali ako. Si Village Chief Wu at si Leader Xu. Gusto nilang mabilis na dalhin ang mga taga nayon. Sa yaman at tagumpay. Pero mali ang kanilang paraan. Si Ginoong Gu at si Ginoong Xu ay humingi ng tawad sa akin kagabi. Aminado silang nagkamali sila. Alam namin ang aming pagkakamali. Ang hiling ng iyong lolo ay ang mga mamamayan ng Xingu Village ay agad na makaalis sa kahirapan at lahat ay magkaroon ng magandang buhay. Xiaofei, sa pakikiisa sa mga kababayan natin sa bayan, bigyan mo na sana ng isang pagkakataon ang Xingu Village. Alam ko namang nagkamali ako. Kuya Fei, pakiusap, tulungan niyo kami. Sa construction company namin, kung wala ang proyekto mula sa Sihai Group, malulugi ang pamilya ko. O di kaya'y magmamakaawa ako sa'yo. Magkakaklase tayo mula elementarya hanggang sa mataas na paaralan. Tingnan mo na lang ang ating pagkakaibigan. Tulungan mo na lang ang kumpanya ng pamilya namin. Ginoong Long. Sa totoo lang, sa lahat ng aspeto, sa tingin ko ang mga kalamangan ng bagong ilog na nayon ay higit kaysa sa nayon ng Dongshui, at ang bagong ilog na nayon ay iyong tahanan. Dahil ang mga taga nayon ay nakakaalam na ng kanilang pagkakamali. Bigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. Maaari akong magbigay sa inyo ng pagkakataon. Pero may kondisyon ako. Sabi ni Chairman Long,
Ano man ang kondisyon, wala kaming problema. Ang lupa na nasa inyo. Kailangang sundin ang mga pamantayan sa pagsasakatuparan. At kailangang maihain sa tamang oras. Huwag basta-basta baguhin ang katangian ng lupa. Sa ngalan ng lahat ng residente ng Nayon ng Cebu, ay nagpapahayag ng pagsang-ayon. Maaari ninyong kunin ang proyektong ito. Ngunit kinakailangan na kayo ang magpondo para magsimula. Kapag natapos ko na ang pagsusuri at ito ay pumasa, saka ko lamang kayo babayaran. Sinasabi ko sa iyo, Panginoong Fei, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Gusto kong kumuha ng mga kwalipikadong taga-baryo ng Xingu bilang mga manggagawa sa konstruksyon. Sa tingin ko, maaring pagbigyan ang kahilingang ito dahil malulutas nito ang problema sa trabaho ng mga tao rito. Sa panahon ng kanilang pahinga sa pagsasaka, mayroon na namang karagdagang kita. Ayos. Sang-ayon ako sa iyo. Jiang Wei. Talagang ikinalulungkot ko. Ako. Talagang hindi ko matanggihan. Walang anuman, kaibigan. Walang pagkakataon ang Dongshui Village sa pagkakataong ito. Hindi ba't may susunod na pagkakataon? Dapat isaalang-alang ang susunod na pagkakataon. Para sa ating Dongshui Village, ha? CJ, walang problema. Pagod na tayo buong umaga. Bakit sila muna ang kakain sa inyong baryo? Bakit kayo ang unang kumain? Bakit ikaw ang unang kumain? Bakit kayo sa nayon ang unang kumain? Tama. Kapag dumating na ang aming pagkakataon, mga manto at sabaw na lang ang natira. Anong makakain namin dito? Wala nang lakas para magtrabaho. Kung hindi kayo aalis, tayo na, nagsimula na tayo. Sali na kayo. Subukan nyo kayong pumila, sige. May tao dyan. Mga nagbubuhat ng ladrilyo. Nang aapi kayo. Oras na ng tanghalian. Hindi kayo kakain, anong ginagawa nyo dito? Boss, sobrang labis na sila. Pagdating ng oras ng pagkain, kasama ang buong pamilya nila. Sinasakop nila ang kantina. Pagkatapos ng trabaho, pagod at gutom kami. Pero kahit ang pintuan ng kantina, hindi nila kami pinapayagang pumasok. Kapag nakain na nila, natitira na lang kaunti. Natirang pagkain. Hindi kami makakabusog nitong kaunti lang. Ito ay kantina para sa mga manggagawa. Hindi ibig sabihin na hindi pwedeng pumasok at kumain ang mga manggagawa. Bakit nga ba? Sabi ko, Long Fei. Si Long, ang malaking boss. Sobra naman ang laki ng saklaw mo. Tama. Ang mga sangkap sa kantina ito. Ano ang hindi galing sa aming Yugo Village? Bakit hindi kami pinapayagang kumain dito? Ito ay kantinang mga manggagawa. Hindi ito kantinang baryo. Hindi ba kayo makakain sa bahay nyo? Kahit hindi ako manggagawa. Pero ang anak ko ay bilang kamag-anak. Kumakain kami dito. Para na rin mapawi ang kanilang alalahanin sa bahay. Para hindi na nila iniisip ang pamilya. Kayo, ano sa tingin ninyo? Xiao Fi. Tita, nakita kitang lumaki mula pagkabata. Ikaw ang malaking boss. Hindi mo alam na ang mga pangangailangan. Kailangan ng pera. Ginagawa rin namin ito para makapagtipid para sa pamilya. Maliit. Sa kabaligtaran, ang inyong Sihai Group ay isang malaki at makapangyarihang kumpanya. Hindi pa kayo nagkakautang ng ganito kalaki. Lahat ng mga kababaryo ay naaalala ang kabutihan mo. Lahat kami ay nagtatrabaho ng pisikal. Hindi pa nga kami nakakakain ng sapat. Paano pa kami magtatrabaho? Ayaw na, ayaw na. Sandali lang. Punong baryo. Pinuno. Yaw 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 zong. Hindi maganda. May gulo sa kantina. Mag-ingat ka. Ano bang kinakabahan? Anong halaga ng pagtatalo? Mas mabuti kung mag-aaway. Kung hindi, paano natin maipapakita ang kahalagahan ng ating liderato sa ngayon? Ang chairman ng Sihai Group. Araw-araw ay nandyan sa site ng trabaho. Wala na ba siyang ibang magagawa? Palagi siyang nakatitig ng ganito. Paano kung matutukso ang iba? Na nagkukunwari na maganda. Kung ganito ang gagawin natin, huwag na nating pag-usapan ang kita. Kung hindi pa tayo lugi, masaya na tayo. Joe Willie. Magbantay ka dyan. Kung mag-away man, tumawag kayo sa amin. Pinunok Su. Ngayon, gusto kong ipaalam kay Long Fei kung ano ang tawag sa sobrang gulo. Ako ang bahala dito. Siguradong kakain kayo ng kanin. Sige na, boss. Itong mga pasaway na tao, talagang walang katwiran. Huwag mo nang sayangin ang iyong salita, basta't lahat tayo ay may lakas. Saan man tayo pumunta, may trabaho tayong magagawa. Sasabihin ko sa inyo, mula ngayon, bawal kumain dito ang mga residente ng Xingo Village. Kung ganito ang sinasabi mo, ang aming nayon. Sa mga nagtatrabaho dito sa nayon, hindi na rin pwedeng kumain dito sa lugar ng trabaho. Sapat na ba ang sinasabi ko? Hindi pa ba malinaw sa'yo?
Basta ikaw ay residente ng Singu Village. Hindi ka pinapayagang kumain dito. Uwi na lang sa bahay kapag oras na ng pagkain. Bakit naman? Ang anak ko. Pero ang mga nakakataas sa construction site, mga lalaking nasa construction din sila nagtatrabaho. Bakit hindi nila pwedeng kumain dito? Kaya, bakit naman? Hayaan kong kumain ang anak kong babae dito. Anong magagawa mo sa akin? Sa hinaharap, kapag nakita kong kumakain ang mga taga-baryo dito, agad kong ipapahinto ang supply sa baryo ng bigas at langis. Long Fee, gusto mo bang makipagtalo sa mga tao sa nayon? Di ba? Ikaw ang nakikipagtalo sa mga taga-bagong kanal. Hindi lang ako titigil sa mga pagbili ng logistics. Maaari ko ring ipaalis agad ang mga manggagawa na nakatira sa inyong bahay. Agad silang lilipat. Hindi kayo makakakuha ng kahit isang sentimo. Hindi ito ang proyekto ni Long Fee. Pupunta tayo sa may-ari ng kumpanya ng konstruksyon para humingi ng pera. Walang silbi ang paghahanap mo sa sinuman. Ako ang nagbigay ng proyektong ito sa kumpanya ng konstruksyon. Kung hindi kayo makikinig, maaari kong putulin ang inyong kita. Hindi nakikinig ang kumpanya ng konstruksyon. Papalitan ko ang kumpanya ng konstruksyon. Ano ang gagawin ko sa susunod? Hindi ko na sila papakainin dito. Hindi ba pwede? Nagluluto pa ako ng tubig sa bahay. Kailangan kong bumalik agad at tingnan. Halika, halika, halika. Salamat, boss. Tandaan ninyo. Ang kaligtasan ang una. CJ, ayos, ayos. Kumain ng mabuti at magmadali sa trabaho. Ayos, ayos. Tara, susunod. Salamat, Mayor Zhao. Ngayon, pakiusap ang chairman na si Long ang magsalita. Mga ginoo at ginang, may tatlong hinihiling ako tungkol sa proyektong ito. Una, kaligtasan. Pangalawa, kapanatagan. At pangatlo, kalmado. Kayo pong lahat, hinihiling ko na habang nagtatrabaho kayo. Sundin ninyo ang mga patakaran sa kaligtasan. Mahigpit na ipatupad. Mas importante ang kaligtasan kaysa sa kabundukan. Mas mataas ang buhay kaysa sa pera. CJ! Ginoo Wu. Yung si Long Fei, ang gago na iyan. Nakalugi ka ng hindi maliit na pera dahil sa land acquisition. Gusto mong maghiganti sa kanya. Kumita pa tayo mula sa kanya. Napaka-makabago ng batang ito. Gumamit ng isang estratehiya ng lihim na pagbisita. Sinira ang lahat ng ating mga plano. Sobrang nakakainis talaga. Ngayon, may ilang libong ektarya pa akong nakatago. Wala akong nakuha kahit isang sentimo. Ginoong Gu, marami ka na rin naipon dyan, no? Halos maubos na rin ang lahat ng ari-arian ko. Ginoo Yao, may plano ka ba? Sabihin mo na. Matagal na kitang hindi gusto. Kung ganito na lang, sige na. Boss, para sa grupo ng Sihay, ang proyekto ng resort ay isang maliit na gawain lamang. Marami pang ibang bagay sa grupo. Mas mahalaga kaysa sa proyekto ng resort. Walang kailangang araw-araw kang nandito. Hindi mo kailangang araw-araw nandito. Nakatutok ang nayon. Sa proyektong ito ng resort, para sa ating Sihay Group. Talagang hindi ito mahalaga. Ngunit para sa akin, napakahalaga nito. Gusto kong tuparin ang huling hangarin ng aking lolo. Natulungan ang mga taga-nayon na umunlad at yumaman. Paalisin sila sa kahirapan ng tuluyan. Bawiin ang pera, bawiin ang pera. Bawiin ang pera, bawiin ang pera. Kunin, Ginoong Gu, ano naman ang pinagbabayaran mo dito? Na-aksidente ang nanay ko sa iyong proyekto, at nabangga ang ulo niya. Magmadali kang magbayad. Kamusta na si Tiazeu? Nabasag ang ulo ng nanay ko. Dugo ang umaagos sa lupa. Ngayon ay dinala na sa ospital. Hindi pa tiyak ang buhay o kamatayan. Long Fee. Sinasabi mong palagi, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa bundok tayo. Ngunit bakit ito nangyari? Na ganitong mga bagay, kung hindi ka magbabayad ngayon, gagawin kong kapalit ng iyong buhay ang iyong buhay. Ginoong Long. Gasto sa pangangalaga at medikal. Gasto sa nutrisyon at pagkawala ng kita. Dagdagan pa ang bayad para sa pinsalang espiritual. Bigyan mo na lang ng 1 milyon. Kung kulang, basta't unti-unti nating ayusin. Kung ako ang may kasalanan, hindi ako tatakas dito. Pero kung may aksidente sa site, dapat kayong makipag-ugnayan sa kumpanya ng konstruksyon. Dapat ay hindi ako ang hanapin. Sadyang malas, nasa biyahe si Ginoong Yao. Hindi ko siya mahanap. Ngayon may nangyaring problema. Kailangan agad hanapin. Ang namumuno sa partido, G. Magbabayad, magbabayad, magbabayad. Bawi ng pera, bawi ng pera.
Bawi ng pera, bawi ng pera. Tama na, lahat tahimik muna. Kung ito ay responsibilidad ng ating Sihay Group, tiyak na kami ay mananagot hanggang sa dulo, okay? Sekretaryo Wang, ganito. Agad na pumunta sa ospital at bayaran ang mga gastusin sa medisina. Dapat nating maibalik ang tao. Walang problema, boss. Aalis na ako ngayon. Ali, mukhang hindi sapat ang pambili ng medikal na gastos. Nga, Longfei. Nangyari sa nanay mo sa construction site mo. Kailangan mong panagutan hanggang dulo. Magmadali kang magbayad. Kung hindi ka magbabayad ng pera, aakyat ako sa lungsod para report ka. Pupunta ako sa probinsya para report ka. Reporter Liu. Sa kasalukuyan, ang kasalukuyang nasa ospital na nagsusugod ay ang aming kapitbahay na si Tiazu. Siya ay isang mabait at tapat na tao. Siya ay isang tapat at matatag na babae. Siya ay isang mabait at simpleng, magsasakang babae, magsasakang kababaihan. Noong siya ay bata pa, napakahirap ng buhay niya. Maaga siyang naulila sa asawa. Matyaga niyang inalagaan ang anak na babae hanggang sa paglaki nito. Malapit na siyang makamit ang magandang buhay. Hindi ko akalain na isang araw ay dadaanan ko ang pinto ng construction site. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang piraso ng ladrilyo. Nauntog siya nito hanggang ngayon. Hindi pa rin siya ginising. Sumisigaw, bilang bagong punong barangay. Nang malaman ko ang nangyari sa construction site, lubos akong nalungkot. Ngunit pagkatapos ng nangyari, patuloy na nag-aatubili ang Four Seas Group. Tumatangging magbayad ng danyos. At si Longfei ay ang chairman ng Four Seas Group. Narinig niya na ang sinabi niya kanina. Ang kanyang katayuan at mga sinasabi ay ganap na salungat sa isa't isa. Ito ba talaga ang Four Seas Group na palaging ipinagmamalaki nilang tumutulong sa mahihirap? Isa siyang taong mapagpanggap at walang hiya. Nagsasayang lang ng pera, nagsasayang. Ang Four Seas Group ay dapat umalis mula sa aming Nenggu Village. Umalis kayo, umalis kayo. Umalis kayo, umalis kayo. Ginoong Long, pwede bang malaman kung ang biktima ay nakaalis na sa panganib sa buhay? Ginoong Long, ang Four Seas Group ay nagtataguyod ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ba ay isang walang saysay na pangako? Magkakaroon ako ng press conference. Sa oras na iyon, detalyado kong sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. 3 araw na ang nakalipas mula sa aksidente sa construction site ng New Go Resort. 3 araw na ang nakalipas. Malaking bumagsak ang stock ng Sihay Group. Ipinapakita ng insidenteng ito. Ginoong Yao, may isang bagay na hindi ko gaanong naintindihan. Ibig sabihin kung ganito ang mangyayari, hindi ba't maapektuhan ka rin? Ikaw, huwag ka nang mag-isip ng masyado. Sundin ang plano. Sa tamang panahon, hindi ka mawawala ng benepisyo. Leader Xu, Ginoong Yao. Walang problema. Bukas, tiyak na gagambalain ko siya. Kakaibang pagbabago. Halika. Makipaglaban para sa magandang kinabukasan. Ginoong Long, maaari bang malaman kung kailan mo maibibigay ang kabayaran para sa biktima? Kailan ka makakapagbigay ng tiyak na halaga? Ginoong Long, malaking pagbagsak ng stock ng Sihay Group. May balita na, ilang multinational na kumpanya ay nagsasagawa ng pagsalakay sa Sihay Group. Ano ang iyong mga hakbang sa pagtugon? Si Longfei ay tila mabait, ngunit walang pakialam sa mga nasaktan. Magbabayad. Ako si Bubatian, ang punong bayan ng Xinggu Village. May magandang balita ako sa inyo ngayon. Para kay Tiazu, ang nasugatan. Gumaling na ang kanyang ina. Nagising na siya. Pero, syempre, ang grupo ng Sihay ay nagbayad lang para sa gamot. Ang iba pang mga bayarin sa dulo, hindi pa nila binabayaran. Wala silang binigay na kahit isang sentimo. Longfei, Tita Zhu ay nanood sa iyo mula pagkabata. Na lumaki. Ang konsensya mo. Bakit mo ginaganyan ang mga nakatatanda? Magbigay ka ng paliwanag. Ginoong Long, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ginoong Long, ano ang susunod na hakbang ng grupo Sihay? Handa na ba kayong gawin ito? Talaga bang hindi niyo na pinapansin si Zuda Saol? Wubat yan. Sinasabi mo na parang matuwid ako. Na hindi ko alintana ang buhay ng mga kababayan ko, tama ba? Hindi naman talaga ganoon. Sinasabi ko sa'yo. Makadiyos sa labas. Para sa sariling kapakinabangan. Walang pakialam sa buhay ng mga kababayan, ikaw yan. Ikaw ang nag-imbento ng kasinungalingan. Bilang kapitan ng baryo sa loob ng mahigit 10 taon. Laging naglilingkod sa bayan. Tumutupad sa batas. Para mapalago ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Nagsisimula nang bumagsak ang buhok ko. Hindi naman ako balbasan noon. Hindi talaga ako balbasan.
Lahat ng mga kababayan natin, pwedeng magpatotoo sa akin. Maliwanag ang mata ng masa. Hindi ka nila pwedeng siraan kahit kaunti. Ikaw, Longfi, ikaw na masamang negosyante. Bakit mo kami pinaparatangan, aming kapitan? Mga ginoo at ginang, sang-ayon ba kayo? Hindi sang-ayon. Mga kaibigan sa pamamahayag. Insidente ng pinsala sa construction site ng Newgao Resort. Hindi ito isang aksidente sa kaligtasan. Kundi ito ay isang sinadyang pagpatay. Naipadala ko na ang video sa mga telepono ninyo. Mga kaibigan kong mamamahayag, nagtatrabaho ako sa isang construction site. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang kaligtasan. Kaya bago ako magsimula sa trabaho, tinitiyak ko ang bawat sulok ng site. Naka-install na ang surveillance. Wu Baishan, ang mga ginawa mo ay magiging ebidensya na magdadala sa iyo sa bilangguan. Wu Baishan, itong salot na ito ay naglakas loob pang pumatay sa aking ina. Fake lahat ng mga video. Siya ang lahat. Yan ay lie na nagpapalit ng mukha. Ngayon ako. Patayin mo ako, anak ko. Anak, anak. Magkakampi tayo, ah. Anak, patayin mo na siya. Magtangkang pumatay ka sa akin. May kaso ka ng sinadyang pagpatay. Katiyakan ng ebidensya. Sumama ka sa amin. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay lie. Boss, pagkatapos ng press conference, nabago ang reputasyon ng ating grupo. Patuloy na tumataas ang stock. Maraming malalaking kumpanya ang nagpadala ng intensyon sa pakikipagtulungan. Boss, may isa pang bagay. Matapos ang insidente sa construction site ng resort, mayroong isang tao na may plano na lihim na bumili ng maraming stock ng ating grupo. Kahit sino pa man siya. Susuriin natin ito ng mabuti. Walang problema, boss. Nalugi. Longfi, gaano nakatagal mula nang mangyari ang tungkol sa nanay ko? Magbabayad ka ba talaga o hindi? Si Gubat yan ang sadyang nanakit kay Auntie Sue. Si Gubat yan. Anong gusto mong kunin sa akin? Naaresto na si Gubat yan. Matagal nang nakatago ang pera niya sa lupa. At hindi ko rin mahanap yung boss na kumpanya ng konstruksyon. Siyempre, hahanapin kita. May dahilan ng utang at may may-ari. Hindi mo maikakabit sa akin ang perang ito. Tawagin niyo na ang tao. Lahat, halika't tingnan niyo. Mayaman ito. Nang aapi sa mga mahihirap. Nasaktan ako sa kanyang construction site. Ngayon si Longfi ay walang buhok. Hindi na tumulong kahit anong mangyari. Longfi sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad today, papatuloy ko ang pagtira ng nanay ko sa bahay mo. At saka, kailangan ko pang pumunta sa iyong Sihay Group para magbitbit ng banner at humingi ng katarungan. Gagawin ko talagang magulo kayo, na parang walang katahimikan. Ito ay walang katwirang gulo. Huwag mo akong iwan sa usapang ito. Saan ba ang bayad? At saka, hindi pwedeng mas mababa ang bayad. Kailangan ay 1,000,000 piso. Walang 5,000,000 piso. Hindi na ako babangon. Mga kaibigan, pahalagahan ninyo ito. Talaga bang may bayad? Sasabihin ko sa inyo. Walang kahit isang sentimo na ibabayad sa inyo. CJ, mga kababayan, ihatid nyo ang nanay ko sa bahay niya. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Guro, pakiusap, huminto ka sa gilid. Longfi. Magandang babae ng Jayang. Nandito ka na. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Umupo ka. Samahan mo akong uminom. Sabi mo, bakit ang hirap-hirap ko? Gumagawa ba ako ng resort para sa sarili ko? Gusto kong tulungan ang mga kababayan kong umunlad at makaalpas sa kahirapan. Pero gusto lang nilang manloko ng pera ko. Hindi ba sapat na ang ginawa ko? Marahil ayaw nilang umasa sa kanilang sariling mga kamay para yumaman sa sipag. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang mga taon kong ito? Sa mundo ng negosyo. Mga intriga. Mga panliling lang. Pagod na ako. Talagang pagod na ako. Talagang hindi ko na kaya. Jiang Wei. Noong nag-aaral ako, gusto kita. Ngayon, gusto rin kita. Gusto rin kita.
Gising ka na. Uminom ka ng sobrang alak kagabi. Uminom ka ng lugaw para makabawi. Bakit nandito ako? Ikaw pa ang may mukha. Tumawag ka sa akin kagabi ng lasing ka. Sabi mo nasa tabi ng kalsada ka. Pinahirapan mo ako sa paghahanap, para lang maibalik ka. Halos mapagod ako ng husto. Salamat sa pagod mo. Uminom ka na ng lugaw. Sige, gawin mo na ang mga bagay mo. Maraming tao ang tumatawag sa'yo. Ayaw kong gumawa ng kahit ano ngayon. Ayaw kong makialam sa mga bagay ng grupo. Gusto ko lang talagang magpahinga ng maayos. Sige, sasamahan kita. May inayos na ilog doon. Ngayon, ginagamit nila ang tubig dito. At doon naman ay mga puno na itinanim nila. Medyo curious ako. Hindi na ako mag-invest. Bakit kayo nagtatanim pa ng mga puno? Pagtatanim ng mga puno, berde at masiglang bayan. Mahirap para sa aming henerasyon. Upang ang mga susunod na henerasyon ay makikinabang. At tanging sa pagtatanim ng mga puno ng butong. Doon lamang darating ang gintong phoenix. Si bubatian na ito, walang silbi. Hindi niya kayang ayusin ang ganitong maliit na bagay. Suking, sabi mo, si Bubasyan. Baka ilabas tayo. Huwag mag-alala. Kahit na bobo si Bubasyan. Alam niya ang tamang panahon. Kailangan tayong magtulungan. Anong mabuti para sa kanya? Ginoong Xu. Hindi maganda ang sitwasyon. Kakapublish lang ng anunsyo ng Sihai Group. Kanselado ang proyekto sa bagong nayon. Papalitan ito ng pamumuhunan sa Dongshui Village. Anong sinabi mo? Leader Xu. Mabilis mong tawagan. Pabalikin si Long Fei. Hindi pa niya ako binabayaran ng danyos. Zhu Deing. Isa ka lang may sugat sa ulo. Maliit na concussion lang. Kung hindi ka lang tumanggi at ayaw umalis, maaari ka bang manatili sa ospital ng 2 araw? Ginoong Xu. Ano ang gagawin natin ngayon? Meron pa akong natanggap na 50 ektaryang lupa na hindi pa nabibenta. Ginoong Xu. Meron pa akong mahigit 40 ektaryang kagubatan. At mahigit 20 ektaryang lupain para sa pagsasaka. Sige na. Tumahimik na kayong lahat. Gaano kalaki ang lupain nyo? Paano na ngayon si Leader Xu? Pinapalitan ko na nga bahay namin para sa agroturismo. Kung mawawala ang resort, sayang lang lahat ng pagsisikap ko. Huwag kayong magpanik lahat. Noong nakaraan, pwede nating mapapayag si Long Fei na magbago ng isip. Ngayon, magagawa rin natin. Tama, basta humingi lang tayo kay Long Fei. Siguradong magpapakita siya ng awa na muling mag-invest sa resort natin. Susunod, inaanyayahan ang tagapangulo ng Sihai Group, Ginoong Long Fei, kasama ang punong barangay ng Dongshui Village. Ayangi, Jiang Wei, para sa paglagda. Hindi pwedeng pumirma. Hindi mo pwedeng pirmahan ang kontratang ito. Bakit hindi ka makakapirma? Long Fei, lumaki ka sa Xinghu Village mula pagkabata. Ang Xinghu Village ang iyong bayan. At dito nagpunyagi ang iyong lolo. Sa buong buhay niya, at saka ang Xinghu Resort, ay nagsimula ng itayo. Paano mo masasabing titigil ka na lang? Paano mo maaasahan ang mga tao sa iyong bayan? Paano mo maipapakita ang respeto sa bagong bayan na nag-alaga sa iyo? Long Fei, nakalimutan mo na ba ang huling hangarin ng iyong lolo? Long Fei, kung pipirma ka sa kontrata sa Dongshui Village, wala kang puso. Walang utang na loob na asong ulol. Kay Long Fei, ang ginagawa mo ay pagtataksil sa Newgao Village. Ikaw ay isang traitor. Long Fei, kung magtatangkang pumirma ng kontrata sa Dongshui Village, huwag ka nang bumalik sa Newgao Village. Ng mga tao sa Newgao Village, tiyak na hindi pumapayag. Huwag nang bumalik. Hindi pwedeng pumirma. Hindi talaga pwedeng pumirma. Tito San, ganoon din ba ang iniisip mo? Xiao Fei, sa tingin ko, dapat kang makipag-ugnayan sa Dongshui Village para sa kontrata. Kapatid, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ikaw ay tao ng bagong kubo. Paano ka magiging pabor sa silangang tubig? Tio, huwag kang malito. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa hinaharap ng buong nayon. Huwag pumirma, tiyak na huwag pumirma. Hindi talaga pwedeng pumirma. Tumahimik ka. Noong nakaraang beses, si Tio ang humingi ng pabor para sa inyo. Dahil sa pakikisama sa mga kababaryo. Kaya nagbago siya ng isip. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. At nagtitiwala rin ako sa inyo. Anong ginawa ninyo? Long Fei, hindi mo dapat sabihin yan. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi ka man lang bumalik. May naitulong ka ba? Sa Xinghu Village, ngayon na bumalik ka para mamuhunan. Hindi ba't gusto mo lang ang mga taga-baryo? Nakapagpayaman na ba kayo? Sobrang nagmamadali lang kayo. Nagamit lang kayo ng maling paraan. Tingnan mo, sa pakikisama sa mga kababayan sa probinsya. Bigyan mo pa sana sila ng isang pagkakataon.
Hindi ka naman ganito walang pakiramdam, di ba? Long Fei, isa kang walang pakiramdam na walang hiya na tao. Yung tawag sa kanila ay balyang ibon. Balyang ibon, balyang ibon. Ako ang balyang ibon. Sekretaryo Wang, dalhin mo na ang mga bagay. Ito ang ebidensya na tumulong ako sa Nego Village. Anong ebidensya? Anong ebidensya? Anong ebidensya? Ito ay ang patunay na nagpatayo ako ng aspalto sa Xingu Village. Ito namang isa ay ang patunay na nagpatayo ako ng paaralan. Ang dokumentong ito ay patunay na nagpatayo ako ng elementarya. Ito ay para sa ating ngayon. Patunay na bawat tahanan ay may sariling tubig. Tanungin ko lang kayo. Sino ba talaga ang walang utang na loob? Ang hindi kayo nakakainis. Ano ba ang ginagawa nyo? May papakita ko. Yung sinabi ni Ginoong Long Fei kanina. Totoo ang bawat salitang sinabi niya. Sa nakaraang 10 taon, si Ginoong Long Fei ay nagbigay ng donasyon sa inyong Yugao Village ng 15 beses, na umabot sa kabuang 100 milyon. At ang kalsada sa inyong Yugao Village, tubig mula sa gripo, paaralan, at pati na rin ang inyong reservoir sa bundok. Ang inyong mga bahay na kailangan ng pagkukumpuni, ay lahat ay donasyon ni Ginoong Long Fei. Ngayon, ganito ang trato ninyo sa kanya. Wala ba kayong konsensya? Sinabi ni Kapitan Bukoko na lahat ng ito ay pera na kanyang pinaghirapan. Sinungaling si Bubatian, niloloko tayo. Inangkin niya ang lahat ng mga nagawa ni Long Fei para sa kanyang sarili. Sumpeng Gubashan, kung hindi siya nahuli, papalagpasin ko siya. Long Fei, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa Xingu Village. Hindi mo ba kami maaasikaso muli? Isang pagkakataon ba? Talagang hindi pwedeng mawala ang Xingu Village ng iyong pamumuhunan Xu King, sa tingin ko, hindi ito Xingu Village. Hindi pwedeng mawala ang aking pamumuhunan. Ikaw at si Yao Yuan, hindi pwedeng mawala ang aking pamumuhunan, di ba? Alam mo ba kung ano ito? Alam mo bang balak kong bilhin ang Xingu Village? Malawakang pagbili ito. Sasakupin ang mga lupain sa nayon. At magtatanim dito ng mga dekalidad na punla at punong kahoy. Mangang bribery sa mga eksperto sa pagsusuri. Balak kong ipalit ang mababa sa mataas. At inutusan si Bubatian na magpanggap ng aksidente sa construction site na nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng ating 4Cs Group. Patuloy na bumabagsak ang mga stock. At kayo pa talagang nakipagsabuatan sa ating mga kakumpetensya para bumili ng mababa at magbenta ng mataas. Nakakuha ng ilegal na pondo. Hindi ako. Si Yao Yuan, siya ang gumawa ng lahat. Siya ang nanloko sa akin. Ay, ikaw na babae. Kung hindi mo ako sinabihan, makakakuha sana ako ng malaking kita sa resort. Kaya ko bang gumastos ng ganito kalaki para bumili ng isang lupang walang laman? Hindi ba ikaw ang nakipag-ugnayan sa malaking boss na iyon? Maaaring ko bang ipagawa kay Bubatian na mag-fake ng aksidente sa construction site? Siya iyon. Siya ang nagsira sa akin. Lahat siya. Pinatay mo ako. Tita Zhao, akala mo makakatakas ka. Kasabot mo si Zuweli. Gamit ang panlilinlang na pagtatama ng sasakyan. Inagaw ang ancestral na bahay ko. Humingi ng sobrang laki ng danyos. Long Fei, pakiusap ko sa iyo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling magkakamali. Long Ji, magkaibigan tayo mula pagkabata. Hindi mo naman ako dapat ganyan kawalang awa, kuya. Gumawa kayo ng mga iligal na bagay. Kaya dapat kayong parusahan ng batas. Tandaan mo, walang awa ang batas. Dalhin siya. Long Fei. Kuya Fei, Long Fei. Long Fei, pakiusap, patawarin mo ako. Kuya Fei, nagkamali ako. Ipinahayag ko, proyekto ng Dongshu Resort. Formal na nagsimula.